Hello, hi mga palangga. So, ayan, siguro naman ang karamihan sa inyo ay nalaman na pinagtulungan ng mga mandarambong si Vice President Inday Sara sa House of Representatives. Alright? Alam naman natin na halos lahat ng mga yan ay mga kawatan. Pero gusto ko lang pong sabihin sa inyo na hindi naman yan magtatagumpay yung mga yan. At gusto ko rin sabihin sa inyo sa lahat ng nakaka-follow dito, sinabi ko na po ito sa inyong impeachment na gigawin ni Lisa Tanas, ni Bangag, ni Ngagba, ni Tambaluslos, at ang mga kasabwat nila, pinlano na nila ito. Ipapakita ko lang sa inyo ang text messages ng puting ahas. Yung pinakadulong part. Okay? Bago ko pala ipakita, remember the November 18, 2023 na in-expose ko sa inyo. Okay? November 18, 2023, ang title ay O-Plan, Eliminate the Enemies. Hindi ko na ito babasahin lahat. So, see that? Puting ahas, Saturday, Sunday, November 18. Alright? Saturday, November 18. So ngayon, mga kababayan, okay, ito ang pinag-usapan dito sa ating sa ating expose. Ang sabi, pinapatupad ng Malacanang ang O-Plan, Eliminate the Enemies, kung saan ang pangunahing layunin ay makontrol ang lahat ng sangay ng gobyerno at manatili sila sa pwesto. Ang pamilya Marcos, 2028, 2022 to 2028 si Ngagva, si Tambaluslos naman 2028 to 2034 at si Charis Marcos ay nakalagay dito 2034 to 2040. So dito pinaliwanag sa atin ng ating putingas from Malacanang na mismo narinig niya ang usapan sa plano ni Liza Tanas, ni Bangag at ni Tambaluslos. Ang sabi, ang sequence of events nila ay ganito. Gibain si Vice President Inday Sara, gamitin ang confidential funds issue. Tapos sabi nga dito, subalit ano ba ang katotohanan? Meron bang pagkakamali si VP Sara? Wala. Okay? Nag-request lang si Inday Sara sa Office of the President kung maaari bigyan siya ng pondo para pondo na gagamitin bilang confidential fund. Pumayag at nagbigay ng pahintulot si Ngagva at nagbigay ng direktiba na hanapan ng pondo at bigyan ng daan ang request. So malinaw na ang source of funding ay Office of the President, na siya rin ang nag-approve ng request na maaari namang i-deny o disapprove kung mayroong batas na malalabag kung ito ay unconstitutional. Si Sara lang ang pinapalabas na mayroon na umanong paglabag sa batas. Subalit ang katotohanan, nagmula ang pahintulot at pagbibigay ng pondo mula kay Kuting. Kuting panganak si dito, Kuting, na bilang Pangulo ay siya rin ang number one enforcer of all laws of the land. Ngayon, kung ito ay unconstitutional, si Kuting o si Bangag dapat ang managot at ma-impeach dahil siya ang nag-aproba at nagbigay ng pondo kay Sara. Ignorance of the law excuses no one from compliance therewith, not even when you are the president. Maliban na lamang kung na-set up si Inday Sara ni Bangag. Pinainan ng kaso tulad ng inaakusa kay Sara ngayon. Ito pong binabasa ko sa inyo Saturday, November 18 of 2023. Ano-ano ang mga gagawin nila? Patahimikin nakalagay dito, si Tatay Digong. Gagamitin ni Kuting at Tambaluslos si Bonjing Remulla para gumulong ang request ng ICC na makapag-imbestiga sa umano ay genocide na naganap or war on D na naganap noong panahon ni PRRD. Di ba nagkatotoo lahat to? Bunsod ng war on D. Sa pamamagitan nito, sila ay umaasa na tatahimik at magwawalang kibo si Digong sa lahat ng korupsyon, anomalya at kalabisang ginagawa ng Marcos, Liza at Tambaluslos administration. Pero hindi tumahimik ang Pangulo Duterte. 'Di ba? Sa halip ay nagkaroon ng mga hakbang ng maisog. At itutuloy ko lang, bahagi ng playbook ni Ngagva, Ahas at Tamba ay ang paglaya ni De Lima upang gamitin bilang taga-usig ni Digong, katuwang si Trillanes, na ngayon ay diretsong nakikipag-ugnayan kay Kuting sa Malacanang at gagawing advisor pa nga to the President or Special Envoy. Alright? So ito, hindi siya ginawang Special Envoy na official na may dokumento. Kasi hindi naman natin narinig sa mainstream media, pero wala po itong pinagkaiba kay Michael Ma na ginawang Special Envoy to China, nagka-function as Special Envoy, wala rin dokumento. So I think ito yung nangyayari diyan kay Trillanes. Dahil kitang-kita nyo naman, bahagi rin si Franz Castro ng kanilang team na wawasak at sisikil kay Duterte sa pamamagitan ng isinampang kaso laban dito. Lahat po ito, ang binabasa ko sa inyo ay November 18, 2023. Ito ang isa sa mga pinasabog o in-expose ko sa inyo. Alright, ano ba dito? Bukod sa ikinaso tungkol sa, huwag na tumasahin. Then, ano pang gagawin nila? Extradition ni Kibuloy. Okay? Ipapadismiss ni Bonjing Remulla ang kaso ni Kibuloy na nakafile sa Davao upang maging eligible na ang gagawing request ng US FBI for extradition nito. Sa ilalim kasi ng ating batas, hindi maaaring i-deport ang dayuhan na ma-extradite ang Pilipino if there is a pending or ongoing case against a respondent due to
primacy of the Philippines jurisdiction over over persons residing or sojourning with who is accused of having committed a crime. Hindi nga na-extradite si Pastor Quiboloy, pero tignan nyo naman ang ginawa sa KOJC. Closure of SMNI. Ito ang mga binanggit sa atin ng puting ahas. Martial law na ngayon pa lang. Kitang-kita ang sadyang pananahimik ng traditional media dahil sa pressure at pananakot ng Marcos Ahas Tambaluslos administration sa lahat ng media outfit na magiging critical o babatikos sa kanila. No wonder ang mga media ngayon ay talawan. Tumahimik sila sa kababatikos na bangag, kawatan, magnanakaw ang Marcos family. Look at Rappler. Magkakakampi na ang mga jejemonyong dilawan laban sa mga Duterte at magkakampi na ang mga bangag. So lahat po ito ay nagkatotoo. Pinakahuli dito, Maharlika at vloggers. Ito yung nangyayari ngayon. Kailangan ko kasi ibalik sa inyo. Malaking halaga ang nakalaan sa mga critical na vloggers para alukin at suhulan, tumahimik lang at tigilan ang paglalahad ng mga totoong kaganapan sa pamahalaan. Si Maharlika ang numero unong target ng mga aso ni Ahas at Tambaluslos. Hinahanap kung sino ang tamang linya papunta sa kanya o dili kaya magkano ang halaga kapalit ng pananahimik niya. Sinabi ko na sa inyo na may nag-offer sa akin December of 2022 pa lang. Name your price. 'Di ba? Pero hindi ko, 3 tao yon. Okay? Hindi ako pumayag na magpabayad sa mga buwaka ng inang ito. Kaya patuloy pa rin po tayo nagsasalta. Kaya ang naging ending, dahil hindi ako pumayag na magpabayad sa kanila, 4 cases, proxy cases, ang final ng 3 nitong Liza Tanas, Bangag, Tambaluslos, gamit ang kanilang mga proxy cases, ang kanilang mga tao para i-intimidate ako, para matakot ako, para nga naman wala nang maingay sa social media na nagsasabi na si Marcos Jr. ay addictus benedictus, na si Liza Tanas ay kidnapper, nangidnap ng 2 bata sa Turkey, ang Marcos Araneta Tambaluslos ay sangkot sa kidnapping, smuggling, lalo na si Liza Tanas. Si Liza Tanas at si Bangag ay mismo inappoint ang isang smuggler. Kaya hindi ako pumayag, kaya ito ang aking, ang aking kapalaran. So sabi dito sa ating expose, hinahanap kung sino ang tamang linya papunta sa kanya, sa akin o dili kaya, magkano ang halaga kapalit ng pananahimik niya. Tanggap at aminado nilakuting na siya ang number 1 media assassin. At kung hindi makokontrol ay malaking sakit ng ulo at balakid sa kanilang mga plano. Okay, now ito ang gusto ko ipakita sa inyo. Okay? Dito sa dulo, removal of Sara Romualdez is new VP. Sinabi ko sa inyo yan, tatanggalin si Inday Sara para si Tambaluslos ang maging new Vice President. Ang sabi dito, from Puting Ahas, that message, okay, nakita nyo yan, nakita nyo Saturday, November 18, yan, mga nakasulat yung mga vloggers. Okay? Through impeachment, ayan, sabi dito, through impeachment, they will remove Sara through the help of the heavily corrupted House of Representatives and the full cooperation of the compromised and unprincipled Senate, okay, or senators. When this happened, power is now absolute in the hands of one family and the Philippines, and the Filipino people are doomed. Okay? Nagkamali ba ang ating Puting Ahas, ang ating informer, nung sinabi niya yan na tatanggalin ng bangag na administrasyon si Inday Sara? Hindi. And now, today, ay tuluyan ng pumirma at binoto ng mga tiwaling kongresista para maisulong nila ang impeachment kay Inday Sara. So according to our source, mga kababayan, ay nagkabayaran, okay, sa mga tiwaling kongresista 100 to 150 million sa pirma para maisulong ang impeachment kay Inday Sara o ma-impeach siya nga diyan sa House of Representatives at para ma-forward na nila, di ba? Papunta sa Senado. Di ba? So pinirmahan nila ang articles of impeachment, then ifinorward na nga sa kanilang dito sa Senado para magkaroon ng impeachment trial. Pero wag silang pakasisiguro. Dahil itong ginagawa nila, lalong ginagalit ni Liza Tanas, ni Tambaluslos, ni Bangag, ang taong bayan, dahil kung matatandaan ninyo na sinabi ni Bangag ang kanyang